Alakubak. We're back and hindi namin alam kung pang ilang episode na to. Oo, pero yes. Nandito pa rin kami. Oo. Ano bang topic natin ngayon? Okay. Before our topic, we would like to thank, a special thanks. Kung nakikita niyo yung angulo, hindi na maugulo. Yung Ganda angle ng natin yan. oo. Maganda ang angle natin ngayon at hindi na siya hopefully bumagsak kasi bumabagsak yung phone ko pag nagre-record kami. So, this is brought to you by Chaggy. Chaggy Milk Tea House. And of course, it has opened already in SM North EDSA and Robinson's Galleria. We're not sponsored by Chaggy. Chaggy. Sorry. Nabubulol pa ako, nakakainis. Pero we're just helping out my dear niece. Ayan, si Sam. Thanks for the Phone holder. Phone holder, yan. Yan. Yan na. Ano ba topic natin ngayon? Medyo ano tayo ngayon? Paano ba lumaban ng patas? Yan. Yan. Bigat siya na. Medyo mabigat yan, parang Pero ba to? gagana lang natin. Pero hindi ba to parang katulad ng yung si Sarah, yung Princess Sarah, yung Kala ko ano? paano lumaban ng patas? Hindi, patatas pala yun. Patatas yun. Oo naman, Hindi kasi mabigat yung topic eh. Oo. Ayokong mag-iyakan tayo dito sa topic na to, di ba? Pero sino-sino ba yung mga lumalaban ng patas dito sa bansa natin? Sige nga, i-enumerate natin yung mga yan. Siyempre gusto natin yung mga nasa yung mga nasa laylayan. Hindi, joke yung mga Bakit tayo rin naman patas rin naman tayong lumaban? yung mga yung mga Grab yan. Ayan. Food Panda, yung mga food delivery, mga delivery. TNVS. Yan, oo. Yan pwede ko bang sabihin na natutuwa ako dahil meron ng TNVS dito sa atin na parang I have to mention the names, Grab or kung ano man yung mga nandyan, di ba? Move It, They make life easier kasi, yes, sa diba? mga nagko-commute ng mga nagtatrabaho, estudyante, di ba? At saka mahirap pa kasi mainit dito sa Pilipinas and you have to mainit tapos biglang uulan. So, ang hirap maging delivery person dito sa isang country na kung saan wet and dry season tayo, di ba? Correct. So, maraming salamat sa mga nagbubuwis buhay. Pati rin din sa mga drivers ng Grab at saka ng what's this bagong EV. Yan, yung GSM. Yan, GSM. Yan. Kasi you make driving and going to places easier. So, thank you so much. Yun yung mga natin. Kaya naman pag sinabi mong lumalaban ng patas, yun talaga yung mga nagtatrabaho, nagpupursige sa buhay. Totoo. At saka lahat ng mga nasa blue collar job, ika nga nila yan. Gasoline boy, mga natin, Tama, mga waiters natin, di ba? Mga natin, mga gumagawa ng mga may hirap na job, karpintero. Yan. Lumalaban ng diba? patas yan. Na naisip ko na naman yung bubong natin na kailangan ipagawa. Di ba? Shout out to Anton. Kung nakikinig ka, kailangan ka na namin, Anton. Yung mga ganon, yung maraming yung talagang nagtatrabaho para sa pamilya. Oo. Pero talaga namang ang pagtatrabaho naman talaga natin kay white collar job or blue collar job para naman talaga sa pamilya natin, para mapakain natin sila ng maayos, di ba? Correct. Kasi ang hirap naman yung parang sorry to inject, pero gusto natin syempre pag pinapakain natin yung mga anak natin na galing sa hard work natin. Hard work, di ba? May simbahan tayo. Di ba? Ganun yun yung tamang yung masaya kapag uwi mo na alam mo na nakatulong ka sa kapwa mo din sa pagtatrabaho, diba? Yung mga ganon. Yes. Yung mga serving yan. That's the waiter, waitress sa food industry, diba yan? Yung mga ganyan. Diba yun yung parang bakit ka ba nagtatrabaho? May mga tao kasing binabayaran ng malalaki, ganun. Pero there's no satisfaction in the job. Why? Because parang it's just for you. Diba? Parang kumbaga it's a self-service kind of job. And correct. Di ba parang pag minsan at the end of the day, parang para kanina ko ba ito ginagawang pagod? Parang kanina ka ba gumigising? Parang ganyan ba yan? So, nakakaano?
salamat sa yan mga bayani. Bus drivers, yan, oo. di ba? So, yung mga namamasada yan, mga tricycle drivers. oo. At saka yung mga ates natin sa bahay, di ba? Yung mga helpers. Sa bahay, yes. Mga kasambahay, di ba? Ayan, So, I think, yun, Saludo kami sa inyo. Mahirap yung mga trabahong yan kasi yes. These are the jobs na sa ibang bansa nga, di ba, ang tataas ng mga touring sa Yes, mga trabahong to. Kasi mahirap yung mga trabaho yes. Oo. Mahirap yan. Pero Ganun. yung mga trabaho naman ng mga nasa desk yan, tayo, well, ako usually nasa field. Pero mahirap pa rin naman yung mga trabaho natin. Pero lumalaban pa rin naman tayo ng patas. And Correct. dun sa mga estudyante pa lang, ayan, paano ba simulan ang paglaban ng patas? Pag nagla-line up ka sa mga staff, like kunyari sa canteen, nagla-line up ka, di ba? Diyan kasi nasisimulan yun eh, di ba? Yung pag hindi ka, parang yung feeling mo you want to get ahead of somebody. yan. Tama ba? Tama. So, bata pa lang ang mga anak natin, di ba? Tinuturuan na natin silang kung paano lumaban ng patas. Or parang to treat everyone as yourself, di ba? Correct, Kung paano mo yung treat yung sarili mo, di ba? So, ayaw mo na. Just be fair. Oo, nalalamangan ka at ayaw Oo. mo rin dapat ng Sabi nga nila, wag mong gagawin sa ayaw mong gawin sa'yo, basically sa iba, di ba? So basically yun. Yung maging fair lang, di ba? Yung magtatrabaho ka lang sa iyong sipag at tiyaga. Tama? Tama. Yan. Kahit sa sa mga nag-aaral, kasi yan eh. Di ba? Training ground. Training ground yan. Di ba? Alam ba, group project. Diba? Doon pa lang mo na yun. Group project pa lang, sabihin mo, uy, may gawin mo to, babayaran kita. May mga ganun na, di ba? Yung kaya maraming gagawin yung iba, yung iba walang ginagawa. Yan. Yung pag walang ginagawa pero nakaka-graduate, di ba? Parang sipag at tiyaga. So, dapat bata ka pa lang, actually, parang dun mo maaano na parang, kailangan ko magsipag. Kailangan kong maging fair dun sa mga tao na And also, showing up on time is part of that. Okay? So, pag minsan sasabihan tayo nung bata ko. Elaborate mo nga, showing up on time. Showing up on time. Hindi na late. Oo, hindi kasi, kita mo showing up on time means na nirerespeto mo not just your time, but other people's time, di ba? Okay, Kasi, alam mo ba, time is Gold yun. Hindi mo mabibili yung oras. Promise. Kasi, pag pinagantay mo yung tao, nakakahiya. Nakakahiya yun. Isang trait yun. Isang trait yun na ako early Value on. others' time. Early on na train ko yung sarili ko. How? Kasi sumali ako sa choir namin. And sa choir namin, alam mo ba, na bawat minuto na malate ka, may 5 piso na dadagdag dun sa fine mo. At yung fine na yun, saan napupunta? Sa pakain sa choir. Tama. Choir fund. Choir fund. Parang diba? wala pinagkaiba sa nagsasalita ka ng English, no? Oo. Diba? Or nagtatagalog ka pag, di ba? May ganun dati sa school. Oo. Kunyari, linggo ng wika ngayon, ang mag-English, may fine. Piso per word. Di ba? So, yun lang. At saka sa school, tinuturuan ka maging honest, no? Totoo yan. Kahit sa bahay, sa bahay dapat nagsisimula. Sa bahay dapat nagsisimula. Kasi ang mga magulang, ang foundation ng traits, ng characteristics, ng values ng bata. Hindi yan sa school, sa bahay yan. Diba? School is a secondary home lang yan eh. Primary home ng mga mga bata is yung bahay. Doon na nila kukuha yung values. Doon nila na di ba? Tama, na-instill sa kanila yung values, yung character nila, ganun. Actually, nung nagsimula tayong mag-homeschool ng anak natin, nagkaroon ako ng parang nag-self-check ako talaga. Kasi mahirap pala talagang maging guro. No? Kasi saludo rin ako sa mga guro. Yung malaban ng patas. Guro. Pag election, grabe yan. Sila ang nagagamit. Sila pa. At saka yung mga classrooms sila yung pagod, sila yung diba? gutom. Kasi syempre, di ba? Sila yung nag-ano ng mga ballot boxes, mga ganyan. Saludo ako sa inyo. At saka mahirap maging guro. Kasi kung walang formation yung bata sa bahay, naku,
ang teacher yung unang-unang sasakit ang ulo dyan, Mm. di ba? So parang nagiging pangalawang mga magulang natin ang mga teachers natin. So saludo po ako sa inyo. Salamat po sa mga nagde-teacher. Mahirap na profession po yan. Pero dahil nga, sabi ko nga, nung nag-homeschool tayo sa bunso nating anak, it's awakening for me na parang wait lang. Ako Correct. pala ang susundan niya. Yes. Parang ako pala ang guro niya. Teka lang, so kailangan lahat ng gagawin ko or sasabihin ko or ituturo ko nakaayon sa kung ano yung dapat na para sa bata, Tama. di ba? So, buti lang meron kaming mga guide, meron kaming mga sa CFA homeschool. Check it out. Tsaka, yung values din, di ba? Tinuturo niyo. Lalo na matututunan, ano yan, dalawa yan, values sa school, sa bahay, di ba? Tsaka natuturuan pa sila, learning pa yan sa kanila. Actually, more than the, di ba, maraming mga projects, maraming mga quizzes, maraming mga more than that, yung values talaga, yung Yeah. character building. ng Kasi mga madadala mo bata. yung pagtanda mo eh. Totoo. Tama, di And ba? kung hindi ka mag-i-start sa bahay Alam mo, at small, Hindi importante. Ngayon sa parang dadalhin yan ng mga bata. Parang ngayon nakikita ko nila. na nga eh. Sorry kasi pero parang hindi na kaaya-aya yung pagiging matalino kasi minsan yung katalino nagagamit sa hindi mabuti, di ba? Tama? Nagiging tayo, Tuso. tuso, oo, nagiging para tayong tusong machine, yan, mga ganon. So, Kiko matching na naman yan. oo, so, Adriana, yung mga ganon, di ba? So, Baka parang nga ng Kiko matching boss mo. Adriana, kami naman ako na saging. Diba? So, yun yung na Pwede parang yung sideline yan. Alam mo? pwedeng, ano yun eh, hindi, pwede lang yung Grover. Oo, Marami pang, parang Cookie Monster, we love cookies. Oo, pwede. Diba? Pare-pares lang yan, tunog na yan. Medyo gagaralgal ka lang. So, ayun, so, yun yung yung pagiging, yun lang, salamat sa mga lumalaban ng patas. Mm-mm. Sa mga taong nagtatrabaho, di ba, para sa kanila, Araw sa at gabi, pamilya, ha? oo, Araw at at gabi. para sa pagsilbihan din yung mga ibang tao, basically, yung mga customer related, yan, grabe yan. Yung mga nagde-deliver ng parcel, di ba? Yeah. BPO. Mga di ba? Diba? Oo. So, yun. Saludo kami sa inyo and bilang mga adults, just let's try to do our best to be a good example to our Correct. susunod na henerasyon. Hindi lang sa anak natin, pero sa Tama. susunod na henerasyon. At dahil dyan, Oo. see you again sa next na episode natin. Salamat sa pakikinig! Yes. Kuya Boji, magpaalam ka na. Salamat, mga bata! Bye-bye! Bye-bye!